Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanpaman. Aking mga iniibig na mga kapatid, nililok ng Diyos ang tao sa kanyang kawangis. At ito ay bahagi ng inyong pag-aaral ng isang ako sa kanyang pakikipamuhay sa kapatagang lupa. Ay tutuparin niya ang kanyang pangako sa harapan ng dakilang Ama. Ang lahat ng mga pangangailangan ay pinagkaloob ng Diyos sa tao upang sa ganon hindi na siya maghanap pa katulad ni Adan at Eva sa paraiso. Subalit, aking mga iniibig na mga kapatid, nang makita ng tao ang kagandahan ng sanglibutan, napawi ang ipinangako sa harapan ng dakilang Ama. Sapagkat ang pagkakahubog ng Diyos sa tao, hinuhubog ng Diyos ang tao sa ikabubuti at sa kaiuunlad ng tunay na kaakuan. Nariyan ang kanyang pag-ibig o aking may iniibig na mga kapatid. Nalandasin ng tao ang matuwid na daan upang hindi na siya maligaw pang muli sa kanyang pamumuhay sa kapatagang lupa. At kung papaano hinubog ng Diyos ang tao sa isang tahanan ng aking nga iniibig na mga kapatid. Ano ang gagawin ng isang magulang upang ang kanyang musmos ay landasin ang matuwid na daan? Dito ngayon pumapasok ang isang magulang na kung paano inibig ng Diyos ang kanyang mga anak, na kanyang hinirang, ganyan din hubugin ng magulang ang kanyang mga musmus. Hubugin ng isang ako upang sa ganon, ang mga batang ito ay magkaroon ng biyaya, magkaroon ng karunungan na nanggagaling sa kaitasan. Katotohanan nga o aking mga iniibig na mga kapatid, kung inyong titingnan ang kasalanan ng tao, ang kasalanan ng tao ay mas malawak pa sa karagatan.
At katotohanan nga mahirap. Mabago ang tao sa kanyang kalagayan. Sapagkat ang tao ay alipin pa rin ng kamangmangan. At alipin pa rin ng kahinaan ng laman. At alipin pa rin ng kasalanan. Kung kaya nga't o aking mga iniibig na mga kapatid, maging sa inyong pag-aaral sa lupa, nalalaman ninyo na ang tinatawag na kawanggawa ay nagsisimula sa tahanan. Dito ngayon, o aking mainiibig na mga kapatid, na ang tungkulin ng isang magulang ay mahalaga upang sa ganon, ang mga musmos na ito ay maging mabuting mamamayan sa lipunan na ginagalawan. Maraming pagbabago o aking mainiibig na mga kapatid. At ang teknolohiya, ang siyang kumakalaban sa pag-aaruga ng mga magulang sa mga supling. Kung kaya nga ito aking may iniibig na mga kapatid, katotohanan ang teknolohiya ay nakabubuti sa larangan ng buhay, subalit bumababa ang moral ng tao. Huwag namang mangyari ito sa aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat nasa sa inyo ng karunungan na nagmumula sa kaitaasan. Ipinagkaloob ng lahat ng kaparaanan sa aking mga iniibig na mga kapatid kung papaano ninyo gagampanan ang inyong mga tungkulin sa harapan ng dakilang Ama, kung papaano ninyo gagampanan ang inyong mga tungkulin sa mga supling na ipinagkatiwala at inyong mga tinatangkilik hanggang sa kasalukuyan. O aking mga iniibig na mga kapatid. Kung dumating man ang pag-aaral sa inyong mga kalagayan, kung dumating man ang mga tiisin sa inyong mga kalagayan, pakaisipin lagi na o aking mga iniibig ng mga kapatid, na riyan lagi ang kamay ng kaitasan na handang tumulong sa bawat isa sa inyo. Kung paano binigay sa santong kasulatan, lahat ng inyong mga pangangailangan ay nasa harapan ng dakilang Ama. Subalit, gawin niyo ng mga sariling kaakuan ay kadapat-dapat sa mga biyayang yan nagmumula sa kaitasan. O aking mga iniibig na mga kapatid. Ang pagtuturo ng kabatlayaan ay payak sa inyo mga pandinig. Hindi masalimuot o aking mga iniibig mga kapatid. Ang masalimuot, ang inyong mga kaisipan, sapagkat maraming bagay na inyo pang hinahangad na matamo ng inyong mga kalagayan. O aking may iniibig na mga kapatid, masdan ninyo ang sanglibutan na punong-puno ng suliranin. Masdan ninyo yung kapaligiran o aking may iniibig na mga kapatid. Maraming kaluluwa ang umiiyak. Maraming kaluluwang tumatangis dahilan sa mga pagsubok at tiisin sa buhay. O aking may iniibig na mga kapatid, anong laging binibitiwan ng kaitaasan sa inyo? Manatili kayo sa panalangin. Manatili kayo sa pananampalataya. Manatili kayo sa kapayapaan o aking may iniibig na mga kapatid. Sapagkat hindi nagbibiro ang panahon sa inyong mga kalagayan na kung paano ang daan ng Panginoon ay matuwid, subalit ang dinadaanan ng tao ay pasikip ng pasikip at pasikip. Ang aking karagdagan, ang santong kasulatan, Hebreo 12, 6 hanggang 8, pakibasa. Hebreo 12, 6 hanggang 8, pakibasa. Hanggang 6 hanggang 8.
Ito po sinasabi, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at tinahampas ang bawat tinatanggap na anak, na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis, hinaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alin ngang anak ang hindi pinarusahan ng kanyang ama. Datapwat kung kayo'y hindi pinarurusahan, napawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo, at hindi tunay na anak. Punto. Unawain ng aking mga iniibig na mga kapatid ang mga sitas na yan na laging inihatid sa inyong mga pandinig upang sa ganun ang turo ng kabatlayaan, ang salita ng Diyos ay hindi masasayang habang kayo'y tumutupad ng inyong mga tungkulin sa loob ng paturang diwa at habang kayo nakikitalad at nakisalamuha sa lipunan ng mga hugis. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaan nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaan ng Espiritu na bay isang managana at maghay buong kakuan sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa, sa buong sandigan at nagpakailan paman. Ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. At kapayapaan ang siyang ibinababa ko para sa bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Tunay nga aking minamahal na mga kapatid, nasa oras ang bawat isa sa atin ay magkaroon sa oras na tayo ay mabigyan nga ng pagkakataon upang tayo nga ay magsipag-aral dito sa sanglibutan na ito. Marami nga ang nagnanais ng pag-aaral na ngayon ay ating ang nararanasan. Kaya nga, tawagin nga ninyo ang inyong mga sarili bilang isang mapapalad na mag-aaral, sapagkat kayo naiintindihan ninyo ang tunay na pag-aaral at kayo ay nagkakaroon ng pagkakataon ngang ibinibigay ng dakilang Panginoon. Kaya nga aking minamahal na mga kapatid, sa panahon na kayo ay binabanga dito sa sanglibutan, iisipin nyo nga ba agad ang mga panglaman na bagay, ang mga material na bagay na siyang makakapagpasaya sa inyong mga sarili. Aking mga iniibig na mga kapatid, tignan ninyo kung ano nga ang mas karapat dapat para sa inyong mga espiritu at kung ano ang mas makabubuti sa inyong pag-aaral. Sapagkat nalalaman niyo naman na hindi tayo habang buhay dito sa sanglibutan na ito. Hindi nga tayo magtatagal dito sa mundong ito. Sapagkat sa tamang panahon tayo ay mawawalay na nga dito sa sanglibutan na ito. At tayo ay makakaangat na nga sa kaharian ng dakilang Panginoon. Ngunit, ikaw ay makakaakyat sa kanyang tahanan. Ikaw ay makakaakyat sa kanyang kaharian kung ikaw ay tumutupad at kung ikaw ay sumusunod sa kanya. At kung ikaw ay mananatili at mananatili sa dakilang Panginoon. Aking mga iniibig, tayo nga ay manatili
sa dakilang Panginoon sapagkat nalalaman niya kung ano nga ang mas makabubuti para sa atin. Nalalaman niya kung ano nga ang mas naayon sa ating mga espiritu. Aking mga iniibig, pagtuunan niyo nga din ng pansin ang inyong mga espiritu, sapagkat ang isang ako ay hindi makakapag-aral kung wala ang kanyang espiritu. Kaya nga't pakainin niyo nga ito ng mga salita. Pakainin niyo ng mga pag-aaral na siyang ibinababa. Nang sa gayon ang inyong mga espiritu nga ay magsipag-unlad. Oo nga, marami nga ang magsasabi na ang ating mga dakilang espiritu ay hindi na nga kinakailangang pagtuunan ng pansin. Ngunit, sa pamamagitan ng ating mga espiritu, tayo nga ay nakakapag-aral ng iba't ibang ng mga iba't ibang salitang ibinababa ng dakilang Panginoon. Sa pamamagitan nito, tayo nga ay binibigyan ng daan patungo sa dakilang Panginoon. Kaya't nasa sa atin na ito kung tayo ay mananatili sa dakilang Panginoon. Kung tayo ay mananatili sa kanyang daan. Sa daan ng dakilang Panginoon kung saan hindi madali. At hindi lamang ito isang daan kung saan ikaw ay magsisipaglakad ng walang mga paghaharang. Ngunit sa daan ng dakilang Ama, mayroong mga pagsubok na siyang hahadlang sa ating pag-aaral. Ngunit sa mga ito, tayo ay inaasahan ng dakilang Panginoon na ang ating mga sarili ay magiging matibay at magiging malakas sapagkat hindi nga ninanais ng dakilang Panginoon na ang bawat isa sa atin ay magsipaghinto. Inaasahan nga tayo ng dakilang Ama na tayo ay magsipagpatuloy sa anuman ang mangyari. Sapagkat bilang isang mag-aaral, marami nga ang magtutukso sa ating mga sarili, sa ating mga espiritu. Ngunit sa bawat pagtutukso na iyan, ay lagi ninyong aalalahanin na tayo ay may iisang layunin lamang. Tayo ay may iisang tungkulin. At ito ay ang makaangat nga sa kaharian ng dakilang Panginoon. Ngunit hindi nyo nga ito magagawa kung sa inyong mga sarili ay mas pinipili nyo na ngang
maglaan ng oras sa mga bagay na siyang naparirito nga sa mundong ito. Hindi nyo nga ito magagawa kung ang inyong mga kaisipan at damdamin ay naparirito nga dito sa sanglibutan na ito. Kaya nga't sinasabi ko sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, tignan ninyo kung ano nga ang mas karapat-dapat. Hanapin ninyo ang tamang daan at doon kayo magsiparoon. Sapagkat doon nyo malalaman ang tunay na katotohanan at doon kayo makakakita ng tanglaw na kaliwanagan. Kaya nga aking minamahal na mga kapatid, sa pamamagitan ng dakilang Panginoon, tayo ay magkakaroon ng kaliwanagan. Kung nalalaman natin na tayo ay nagsisipaglakad sa Kanya, kung tayo ay nagsisipaglakad sa Kanyang daan, ay malalaman natin na walang anuman ang siyang maipapahamak na. At hindi tayo bababa sapagkat nalalaman natin na sa pamamagitan ng dakilang Panginoon ay tayo ay mananatili at mananatiling Kanyang tutulungan at iaakyat sa panahon na tayo ay pababa na ng pababa sa ating mga buhay. Sapagkat ito ang pagpapakita ng pag-ibig niya sa atin. Ang pag-ibig niyang hindi nga mabilang, pag-ibig niyang hindi mo makikita, ngunit sa pamamagitan ng Kanyang ay mararamdaman at mararamdaman mo ito. Kaya nga aking minamahal na mga kapatid, sa panahon na tayo ay nagsisipag-aral, nagsisipaglakbay dito sa sanglibutan, tayo nga ay inaalalayan ng dakilang Panginoon. Tayo ay tayo nga ay nababahagian ng kaliwanagan sapagkat sa dakilang Panginoon tayo ay magkakaroon ng kaligtasan at tayo ay hinding-hindi nga mapapahamak. Kaya nga aking minamahal na mga kapatid, magsimula na nga kayong lumakad sa tama sapagkat doon nyo makikita ang tunay na pagmamahal ng dakilang Ama, ng dakilang Panginoon para sa atin. At doon, ang pag-aaral ng isang ako ay magpapatuloy at magpapatuloy sapagkat ang pag-aaral ng dakilang Panginoon ay palagi at palaging magpapatuloy sapagkat hindi ito humihinto. Kaya nga't huwag din tayong huminto sa pag-aaral sapagkat ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pag-aaral ay mananatili at mananatiling ang magpapatuloy. Kaya nga, sa anumang mga bagay ay inaasahan tayo ng dakilang Panginoon.
na tayo ay hindi hihinto. Tayo ay magpapatuloy hanggang sa tayo nga ay makaparoon na nga sa kanyang tahanan. At sa muli, ito lamang ang aking may babahagi para sa bawat isa. Muli ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Juan Apostol, paalam. At kapayapaan, ito ay ang siyang ibinababa ko para sa lahat at bawat isang naririto sa mapalad na araw na ito, mula ngayon at magpakailan paman. O aking may iniibig na mga kapatid, tunay nga na mapapalad kayo dahil kayo ay naririto sa araw na ito. Tunay nga na kayo'y mapapalad sapagkat kayo ay nasa sanglibutan. Tunay nga na kayo ay mapapalad dahil kayo o aking may iniibig na mga kapatid ay binigyang biyaya ng ating dakilang Ama. Ito ay ang biyaya ng isang katawang laman. Ito ang biyaya ng buhay. At dahil dito, o aking may iniibig na mga kapatid, sa inyong mga paglalakbay, maraming mga puntos kung saan kayo ay mahaharapan ng mga hadlang. Maraming mga puntos ng iyong mga buhay, maraming mga yugto na kung saan kayo ay maghihirap, na kayo ay magdudusa. Subalit, sa mga kabataan, kayo ay nabigyan ng biyaya ng ating dakilang Ama, kayo ay mapapalad, sapagkat kayo ay may lakas. Sapagkat kayo, bilang mga bata, ay nabigyan ng oras, ng panahon upang sa gayon, o aking may iniibig na mga kapatid, maipatibay ninyo ang inyong pag-ugnay sa ating dakilang Ama. May isa parami pa nga ang inyong mga kinakailangan, maunawaan sa inyong mga paglalakbay. Maunawaan ang mga kaaralan na siyang ibinababa ng ating dakilang Ama, at dahil dito, o aking may iniibig na mga kapatid, may itatawag ko kayong mapapalad. At sa panahon na habang kayo ay bata, tunay nga na sa panahong iyon, tunay nga na sa panahong ito, dito kayo nabigyan ng pagkakataon upang sa gayon may pagpatibay pa nga ang inyong koneksyon sa ating dakilang Ama. May patuwid ang inyong mga landas at tunay nga o aking may iniibig na mga kapatid. Kung wala pa kayong kung wala kayong kahit anuman sa sanglibutan, kung kayo walang magulang man, kung kayo ay walang panglaman, kung kayo ay kumapit sa ating dakilang Ama, tunay nga bilang isang kabataan, wala kayong magiging hadlang sa inyong mga landas. Dahil tunay nga upang sa gayon, ang tatak ng Espiritu Santo na nasa inyo ay mabigyang buhay, kinakailangan ninyo maging mapayapa. Kinakailangan maging mapayapa ang inyong puso. Kinakailangan maging mapayapa ang inyong damdamin at kaisipan. Upang sa gayon, o aking may iniibig na mga kapatid, kayo ay maging mahusay na kasangkapan ng ating dakilang Ama. At tunay nga, wala kayo kinakailangan na gawin man, kundi magpatuloy ng inyong pag-aaral. Magpatuloy nito, ipagpatibay ang inyong pananampalataya at isabuhay ang pag-ibig ng ating dakilang Ama na siyang ipinasa niya sa inyo upang sa gayon kayo ay makaabot ang kanyang kaharian. Ipinasa niya ito, o aking may iniibig na mga kapatid. Bakit? Hindi lamang upang sa gayon maabot inyo ang kanyang kaharian. Upang sa gayon, o aking may iniibig na mga kapatid, tunay nga na maunawaan ninyo na ang ating dakilang Ama ay ang siyang iisang nilalang na nagbibigay sa lahat at bawat isa ng pag-ibig at ang sa gayon, kapayapaan.
At tunay nga ang lahat at bawat isa ay naghahanap ng kapayapaan. Subalit katotohanan, anong kapayapaan ay ang maaabot ninyo kung nasa inyo pa rin ang pagsasala, kung nasa inyo pa rin ang kasalanan ng isang laman ng isang tao. Subalit, tunay nga na kahit ang lahat at bawat isa rito ay nagsasala araw-araw sa bawat panahon. Hindi naglalaho ang pag-ibig ng ating dakilang Ama sa inyo. Bakit? Dahil kayo ay pinapagkatiwalaan niya, dahil kayo ay binigyan niya ng biyaya, o aking may niibig na mga kapatid. At dahil dito, pinapagkatiwalaan niya ang lahat at bawat isang naririto sa aking harapan ngayon ay siyang nagbabayad ng kanilang mga utang. Sa simpleng pagkinig sa salita ng ating dakilang Ama, ibinabalik ninyo ang kanyang pag-ibig. Sinasalamin ninyo ang kapanalan na siyang ibinigay sa lahat at bawat isa. Inihandog sa lahat at bawat isa. At dahil dito ko aking may niibig na mga kapatid, ihandog nyo nga rin ang inyong panahon para sa Kanya. Ihandog ninyo ang inyong kabuuan para sa Kanya. Dahil tunay nga hindi sapat ang ating dakilang Ama. Hindi sapat sa inyo na ibigay nyo lamang ang isang bahagi ninyo sa ating dakilang Ama. At paano ninyong mabibigyang buhay ang kanyang pag-ibig kung hindi ninyo ibinigay ng buo ang inyong mga sarili? Tunay nga, o aking may niibig na mga kapatid, hanggat matutunan ninyo kung ano ang mali at tama, kung ano ang puti at ang itim. Hindi ninyo maaabot ang kaharian ng ating dakilang Ama at tunay nga na hindi sapat upang sa gayon o aking may niibig na mga kapatid, kayo ay nasa kalagitnaan nito. Dahil o aking may niibig na mga kapatid, ang hinahanap ng ating dakilang Ama sa isang mananampalataya, ang hinahanap ng isang dakilang Ama sa kanyang mga kasangkapan, ay ang matapat at mapagmahal at matuwid na pagsusunod sa kanyang mga kautusan. Dahil paano kayo masasabing mapayapa? Paano kayo masasabing masaya at banal kung hindi kayo tunay at matapat na sumusunod sa ating dakilang Ama? Paano kayo, o aking may niibig na mga kapatid, masasabing buhay kung hindi nyo pa tinutupad ang inyong mga layunin sa buhay? Dahil tunay nga, o aking may niibig na mga kapatid, na hanggat may itupad ninyo ang inyong mga layunin, di pa may sasabing kayo ay buhay. At tunay nga, o aking may niibig na mga kapatid, na ang mga kabataan ay madaling matukso ng sanglibutan, na ang kabataan madaling maibago ang landas. Kaya nga ito aking may niibig na mga kapatid, sinasabi ko sa inyo na kahit anong mangyari, ay huwag ninyo bitawan ang ating dakilang Ama, na kahit anong mangyari, na kayo ay manatili sa Kanya, at na kahit anong mangyari, nang patnubayan ninyo ang inyong mga kapatid upang sa gayon hindi sila maligawan ng landas. Nang katulad sa maraming espiritong nagdadalumhati at umiiyak, bakit sila'y nawala sa kanilang mga landas? At sila, o aking may niibig na mga kapatid, ay hindi nga makalampas sa mga hadlang na sa harapan nila. Subalit, tunay nga, o aking may niibig na mga kapatid, kung buhay ang tatak ng Espiritu Santo sa inyong mga sarili, ay walang magiging hadlang sa inyo. Dahil ang tatak ng Espiritu Santo ay nasa iba't ibang paraan. Ibinibiyaya ito ng ating dakilang Ama sa iba't ibang paraan upang sa gayon, kayo
ay makapagpatuloy ng inyong landas nang walang adlang, kung ito man ang inyong sarili o kung ito man ang sanglibutan. Tunay nga na makikita ninyo ang kabanalan sa munting pagsusuri ng inyong mga sarili, sa munting pagsusuri ng inyong mga kapwa, dahil ang kabanalan ay nabubuhay sa lahat at bawat isa kahit gaanong kalayo kayo sa ating dakilang Ama. Oo, maramdaman ninyo na wala sa inyo ang ating dakilang Ama. Subalit, walang tunay na umihiwalay sa ating dakilang Ama. Dahil tunay nga, ang isang amang mapagmahal ay hindi hahayaan ng kanyang mga anak na mawalan ng landas, na maglakad ng walang patnubay. Kaya nga't kahit kayo'y magkasala, kahit kayo ay gumawa ng mali, alalahanin ninyo na ang Panginoon sa kanyang kadakilaan ay pinatawad nga kayo bago pa kayo gumawa ng kahit anumang kasalanan. At kung sa gayon, o aking may iniibig na mga kapatid, isalamin ninyo ang ugali ng ating dakilang Ama na siyang hindi mabilis sa galit. Siya ay mabagal sa galit upang sa gayon, o aking may iniibig na mga kapatid, siya ay maging mabilis sa pagpapatawad ng kanyang mga anak. Dahil tunay nga ang galit, o aking may iniibig na mga kapatid, sa paraan nito, ipinapababa ninyo ang inyong paningin sa inyong mga kapatid. Tunay nga, kung ito ay ginagawa ninyo, kung kayo ay mabilis sa galit at mabagal sa pagpapatawad, kayo o aking may iniibig na mga kapatid, ay nangangailangan pa nga ng isang kapayapaan sa inyong puso. Subalit, walang mali sa pagsasala. Walang mali sa pagsasala sa inyong mga kalagayan ngayon, o aking may iniibig na mga kapatid, dahil tunay nga na walang tao sa sanglibutan na walang kahit anong kakulangan. Kayo, o aking may iniibig na mga kapatid, ay naglalakbay at nag-aaral upang sa gayon mawala sa inyo ang kasalanan at upang sa gayon mawala sa inyo ang pagkukulang na mayroon kayo ngayon. At tunay nga, o aking may iniibig na mga kapatid, na hindi ba't ang pagsusunod sa inyong mga kagustuhan, na hindi ba't ang pagsusunod sa inyong mga hangad ay katulad nga lamang sa pagiging kasangkapan ng sanglibutan. Dahil tunay nga, sa kalagayan ninyo ngayon, hindi nyo pa tunay na naunawaan ang inyong mga layunin sa buhay. Tunay nga sa kalagayan ninyo ngayon, kayo ay katulad pa lamang sa mga nawawalang tupa. Dahil, o aking may iniibig na mga kapatid, wala pa sa inyo ang tunay na pagsisikap. Wala pa sa inyo ang tunay na pagdudus, ang nangangailangan ang isang mananampalataya upang sa gayon maabot ang kanyang kaharian. At hanggat maabot inyo ang kanyang kaharian, tunay nga na wala pa sa inyo ang pananampalatayang hinahanap ng ating dakilang Ama. Dahil ang pananampalatayang hinahanap ng ating Ama ay ang pananampalatayang buo at tapat, na siyang handang-handang magbigay ng kanyang buhay, ng kanyang kabuuan, ng kanyang buong panahon, na lahat ng kanyang oras, lahat ng kanyang karunungan, lahat ng kanyang kakayahan, upang sa gayon, maitupad ang kagustuhan ng ating dakilang Ama. Dahil tunay nga, o aking may iniibig na mga kapatid, matupad ninyo ang kanyang kagustuhan, matupad ninyo ang kanyang kinakailangan sa inyo. Tunay nga na minamahal niyo siya. Kung itinutupad ninyo ang lahat ng kinakailangan niyang maigawa ninyo, o aking may iniibig na mga kapatid,
Tunay nga rin na minamahal ninyo ang inyong mga sarili dahil sa pagtupad sa kanyang utos. Hinahayaan ninyo ang inyong sarili na magtupad ng inyong layunin. Hinahayaan ninyo ang inyong sarili na maging matapat, mahusay, manampalataya at mapagmahal na kasangkapan na siyang inilikha ng ating dakilang Ama upang sa gayon gamitin niya sa kanyang banal na plano sa lahat at bawat isa at para sa kabuuan ng sandaigdigan, kaitaasan at lahat pa man ng kanyang inilikha na po. At sa muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ay ang siyang iniiwan ko sa lahat at bawat isa sa mapalad na araw na ito. Ako ang inyong kapatid sa isang aral at sa isang dakilang Ama, Apostol Pablo. Paalam. Kapayapaan, kababaang loob, ang siyang nawang maghari sa lahat at bawat isa, sa pangalan ng dakilang Panginoong Hesukristo, ngayon at magpakailan paman. Sa aking mga iniibig na mga kapatid sa mga sandaling ito, ay muling ibinababa ng kaitaasan ang liwanag na siyang magiging tanglawi ng bawat isa sa kanilang paglalakbay dito sa sanglibutan o paaralan na inyong tinutungtungan. Sapagkat ang liwanag na ito ang siyang magiging sandata ng bawat isa upang kayo ay makasunod sa likuran ng dakilang Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang dakilang Panginoon ay pumarito sa sanglibutan upang magbigay ng mga halimbawa kung paano mamuhay ang isang ako. Magbigay ng mga karunungan na kinakailangan ng kanyang mga mag-aaral dito sa paturuan ng Diyos. At higit sa lahat, ituwid ang mga maling pananampalataya o baluktot na paniniwala ng kanyang mga mag-aaral. At ang dakilang Panginoon ay nagsalita sa karamihan. At isa sa kanyang mga nabanggit ay ito: hayaan ninyong lumapit ang mga bata, sapagkat nasa kanila ang kaharian ng Diyos. Ito ang tinapay ng buhay na ninanais ng kaitaasan na sa inyo ay maintindihan ng bawat isa. Sapagkat tulad ng isang bata, ito ay may tulad sa isang sisidlan na malinis at bago sa harapan ng dakilang Panginoon. At kung ito man ay malinis at bago sa harapan ng dakilang Panginoon, at ito ay bukhal na tumatanggap ng mga salita, ng mga karunungan at katotohanan na ibinabahagi ng dakilang Panginoon mula noon hanggang sa kasalukuyan. At kung ito man ay hindi at punong-puno
ng mga bagay na naaayon sa sanglibutan. Ang sisidlan na ito ay may hirapang kumuha o tumanggap ng mga salitang naaayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Sapagkat ito ay punong-puno ng mga pita ng sanglibutan. At ito ang mga bagay na makahadlang sa isang ako upang ito'y tumanggap ng mga salita at karunungan na nanggagaling sa kaitaasan. Sa pamamagitan ng mga banal na espiritong mga aliw na sa inyo ay isinusugo sa tuwing nagkakaroon kayo ng mga ganitong banal na gawain. Ang mga pag-aalinlangan sa inyong mga puso, ang takot na gumawa ng mabuti, o sumunod sa kanyang likuran, gayon din ang mga tukso na dumarating sa inyong buhay. Papaano ninyo makukuha ng buong puso ang mga salitang ito, ang mga katotohanan na ibinabahagi ng dakilang Panginoon? Kung ang mga sisidlan na iyan ay punong-puno ng mga bagay na naaayon sa sanglibutan. Ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay lumilipad at kung ano-ano ang iniisip ng bawat isa. Aking mga iniibig na mga kapatid, magsisantulad kayo ng tulad ng isang bata na handang tumanggap ng mga salita at katotohanan na ibinabahagi ng dakilang Panginoon. Kung paano nagturo ang dakilang Panginoon, kung paano siya nagbigay ng halimbawa, ay gayon din sana ang aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat katotohanan ang aking sabihin sa aking mga iniibig na mga kapatid. Kung nasaan ang inyong mga yaman, ay naroon din ang inyong mga puso. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, kung ang inyong mga kayamanan ay naaayon sa paturuan ng diwa, kung ang inyong mga ako sa inyong mga sarili ay binibigyan ninyo ng pagkakataon na pumasok sa inyong mga sarili, ang mga karunungan na ito, ay gayon din ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay magiging buhay sa inyong mga sarili ang mga salitang ito. At ito ay maribigyan ninyo ng pagkakataon na pumasok at tumimos sa inyong mga sarili. Tulad din ng dakilang Panginoon sa kanyang kapanahunan, ay palagi siyang nakikipag-ugnayan sa kaitaasan. Binibigyan niya ng pagkakataon ng kaitaasan na ito ay pumasok, magkaroon ng kaugnayan sa kanyang Ama. Gayon din sana ang aking mga iniibig na mga kapatid. Bigyan ninyo ng pagkakataon. Bigyan ninyo ng panahon ang mga ganitong banal na gawain sa inyong mga sarili. Sapagkat ito ang makatutulong sa bawat isa. Sa lahat ng aking mga mag-aaral dito sa sanglibutan na ito, upang kayo ay makasunod sa kanyang likuran, makasumpong sa kaharian ng dakilang Panginoon. Ito ang magtutulay sa bawat isa upang kayo ay maging tunay na mag-aaral ng dakilang Panginoon. At sa aking mga minamahal na mga mag-aaral, lalong-lalo na sa mga naging magulang ng kanyang mga supling, ang pagkakataon sa inyong mga palad, sa inyong harapan upang kayo ay bigyan ng
isang tungkulin na kung saan ang inyong mga supling ay kinakailangan ng inyong mga gabay upang sa gayon sa kanilang kabataan, sa kanilang kamusmusan, ang una at higit sa lahat na pumapasok sa kanilang mga kaisipan, damdamin at kalooban ay ang mga salita at karunungan ng dakilang Panginoon upang sa gayon sa kanilang pag-aaral, sa pagpapatuloy, sila ay hindi mahihirapan na tumanggap ng mga salitang ito, ng mga karunungan na ipinagkakaloob ng mga banal na Espiritu. At higit sa lahat, kanilang maunawaan ng mabuti ang bawat salita na sa inyo ay binabahagi sa tulad ng mga pag-aaral na katulad nito. At sa mga kabataan na naririto at kayo ay nagpapatuloy at nabibigyan ng pagkakataon upang makakuha at tumanggap ng mga salitang ito, ito'y sana'y huwag masayang sa inyong mga sarili. Pagkos ito ay inyong mapagtagumpayan, mabigyan ninyo ng pagkakataon na ito'y maging ganap sa inyong buhay, sapagkat ang pagkakataon na ibinabahagi ng dakilang Panginoon ay minsanan lamang, at ito ay ibinibigay kung kayo ay handang tumanggap, kung kayo ay nariyan at ipinagpapatuloy kung ano ang inyong nasimulan. At kung ang dumating sa inyo ang panahon na kayo ay bigyan ng mga pag-aaral at pagsubok, huwag kayong panghinaan ng loob. Bagkus kayo ay magkaroon ng katatagan sa inyong pananampalataya. Bigyan ninyo ng pagkakataon na ang bawat pagsubok at pag-aaral na dumarating sa inyo ay isang lakas upang kayo ay makalapit sa kaharian ng dakilang Panginoon. Aking mga minamahal na mga kapatid, sa isang pag-aaral, tulad din ng ginawa ng dakilang Ama sa kanyang mga anak, kayo ay pinagkalooban ng sanglibutan na ito, ng paaralan na ito upang kayo ay matuto, upang ibigay kung ano ang kinakailangan ng inyong mga laman. At gayon din isinusugo sa inyo sa araw-araw ang mga banal na espiritong mga aliw, upang kayo ay palalahanan, upang kayo ay bigyan ng mga salita at karunungan na siyang magagamit naman ng inyong mga kaluluwa at espiritu sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid. Bigyan ninyo ng pagkakataon ang bawat salita ng dakilang Panginoon upang sa gayon ang sanglibutan na ito ay sumunod din kung ano ang kinakailangan ng inyong mga laman. Gawin ninyong balanse ang pag-aaral sa bawat pagkakataon na dumarating sa inyong buhay. At kayo ay pagkakalooban ng dakilang Panginoon, ng sagana, ng kaligayahan, at higit sa lahat, ipapadama ng dakilang Panginoon ang kanyang pag-ibig. Ipagkakaloob ang kapayapaan na nananais ng bawat isa upang kayo ay magpatuloy at magtagumpay sa inyong pag-aaral. At sa pagpapatuloy ng pag-aaral na ito, naway ang bawat salita, bawat karunungan na natatanggap ng aking ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang pagsuway nga sa utos at turo ng inyong mga magulang ay tulad sa isang karamdaman na mahirap ngang mapagaling sapagkat naroon ang laging pagsuway. At kung ito man ay ninanais gumaling, nasa inyo
sa inyong pagsunod sa mga turo at utos ng inyong mga minamahal na mga magulang, ang paggaling ng karamdamang iyan. Kung kaya nga sa kalagayan ng tao sa kapatagang lupang ito, na naroon ang tinatawag na kabataan at naroon din ang katandaan, na kung ang isang kabataan ay nalihis ng landasin o nakagawa ng hindi karapat-dapat, marami pa raw ang pagkakataon na ito ay maitama at magawa ang karapat-dapat kung nalihis nga ng landasin at hindi nakasunod. Ngunit kung paano na sa kanyang kabataan ay kunin ng kanyang buhay, paano pa maitatama? Paano pa ang pagbabago sa kanyang pagkakamali? Kung kaya nga, habang ang mga munting kabataang iyan ay naroon sa kanilang paglaki katulad ng halaman sa kanyang pagsibol, akayin ninyo aking mga minamahal na mga magulang, gabayan ninyo sa tamang landasin at tulad nga sa isang karamdaman ay hindi sila magkaroon sapagkat sila ay susunod sa inyong mga kautusan. Paano nga ba susunod ang isang kabataan kung naroon ang isang larawan na kanyang nakikita sa kanyang mga magulang, nalihis sa kanyang itinuturo at ipinapayo? Paano nga ba ang kaisipan ng mga kabataan na iyan? Ano nga ba ang kanyang susundin? Ang itinuturo o ang nakikita niya? Kung kaya nga magpakaingat, sapagkat inihabilin at ipinagkatiwala sa inyo ang mga espiritong iyan. Kung kaya nga kayo ay nagkaroon ng mga supling upang igiya, upang akayin sa tamang landasin, upang maligtas sa anumang sakit at karamdaman. At ganun din, hindi na nga dumating sa pagkakataon na malihis ang kanilang landasin, sapagkat marami mang pagkakataon at pagpapatawad ang binibigay ng Diyos. Aking uulitin paano kung ang buhay na iyan ay kunin. Paano pa maitutuwid ang mga bagay na naging mali, ang mga bagay na pagsuway? Kung kaya nga, habang nariyan ang kasiglahan sa inyo at kabataan na tinatawag, kipkipin ninyo sa inyong mga sarili ang ginito ang aral na nagmumula sa inyong mga magulang at lalo't higit sa lahat sa isang Diyos na makapangyarihan. Ibigay ninyo ang inyong panahon at oras sa ganitong pag-aaral sapagkat hindi ninyo pagsisisihan habang kayo ay lumalaki, habang ang inyong kaisipan ay maraming hinahanap na kasagutan sa mga katanungan. Tunay nga na ang lahat ay sasagutin sa tamang panahon at tamang pagkakataon. At kayo bilang isang mabuting anak, malalayo kayo sa hindi karapat-dapat. Malalayo kayo sa sapot na kung saan sapot na naghahatid ng mga kagulumihanan, ng mga bagay na hindi karapat-dapat na sa kapanahunan ngang ito, nasaan ang mga kabataang iyan? Naroon at nasaputan. Kung kaya ang kanilang mga kaisipan ay walang kaliwanagan, saan sila matatagpuan? Sa iba't ibang sulok ng sandaigdigang ito. Kung kaya nga, mapapalad ang naririto sa pag-aaral na ito, ganun din ay aking binabati ang mga magulang na buong tiyaga
na ang kanilang mga bunso ay iniaakay sa ganganitong pag-aaral. Buong tiyaga na binibigyan nila ng aral at ipinapaliwanag kung gaano ang kahalagahan ng buhay at mabuhay sa kapatagang lupang ito na naroon at sumusunod sa mga aral at batas. Kung kaya nga aking mga minamahal na mga kapatid, kung dumating nga rin sa panahon ng isang katandaan ay magkaroon din ng pagkakamali at malihis ng kanyang landasin. Nasaan na nga ba ang natutunan? Nasaan na nga ba ang mga aral? Paano nga ba magiging halimbawa? Tunay nga na ang lahat ng pagkakataon ay binibigay sa lahat at bawat isa. At hindi nga nagtatangi kung kaya nga maging bata o naroon sa katandaan na tinatawag. Binibigyan ng pagkakataon, binibigyan ng pag-asa. Kung paano nga sa sandaigdigang ito ang lahat ng may buhay ay umuuwi sa isang Diyos na makapangyarihan pagdating ng takdang panahon at nauuwi sa katapusan at kamatayan. Kung kaya nga, anumang kalagayan o buhay mayroon kayo ngayon, ito ay inyong pakaingatan. Ito ay inyong bigyan ng halaga sapagkat ito ay may katapusan. At uuwi kayo na nawa ay may kalinisan doon sa kung sino man. At sino nga ba ang nagbigay ng iyan? Aking mga minamahal na mga kapatid, marami ang mga aral at pag-aaral pa na ipagkakaloob sa lahat at bawat isa. At nawa ay huwag kayong lumiban sapagkat ang mga aral na yan, bagamat paulit-ulit, ay tunay nga na napakahalaga. Nakikip-kipin ninyo sa inyong mga lukbutan. Tulad nga ng isang manglalakbay, na isang kabataan na naroon pa sa kanyang kalakasan na tinatawag. Mabibitbit niya ang lahat ng ipapatong sa kanyang balikat. Mabibitbit niya lalong higit ang mga karunungan na iyan na sa bawat hakbangin ng kanyang mga paa. Hindi nga niya iindahin kung ang pakiramdam niya ay kabigatan o kagaangan. Kung hindi, lalo siyang magiging masigasig. Lalo niyang tutuklasin ang maraming pag-aaral at kung ano nga ba ang kanyang dakilang tungkulin sa kapatagang lupang ito. Maging magulang man o maging anak, ay may mahalagang tungkulin ang bawat isa. Naroon ang pagbibigayan, naroon ang pagsusunuran, naroon ang pakibahagi ng bawat karunungan at kaalaman na mayroon kayo kung paano ngang ibinabahagi at pinaghahatian ninyo ang pagkain sa inyong mga hapag, ay ganun din ang karunungan na mayroon kayo sa kapatagang lupang ito. Isang aral nga at pagpapakilala ang kasaysayan kung saan ang isang Cain at Abel, kung magiging kalagayan ninyo ay lilihis kayo sa mga aral at dapat gawain at tuntunin ng isang tunay na mag-aral, ay pinapatay ninyo ang kahalagahan ng mga bagay na iyan, hindi lamang ang buhay na kung saan magiging Cain kayo na mawawala sa inyo ang tunay na kahalagahan ng tunay na buhay ay pinagkaloob sa inyo sapagkat nanaig ang mga bagay na makasanglibutan. Ano ang mga bagay na iyan? Ang inggit,
ang pagiging makasarili, at lalo't higit sa lahat, ang pagsuway sa inyong mga magulang. Nawa, maging aral sa inyo ang kasaysayan na iyan. Nawa, mamulat sa inyo na kayo ay mabuhay at hindi mamatay ang mga bagay na mayroong kahalagahan at kabanalan sa inyong mga sarili, sapagkat kayo ay tunay na anak ng Diyos na lagi na'y magpapatuloy at magpapatuloy. Anuman ang kabigatan, anuman ang dumating na pag-aaral sa inyong mga pagkatao, sapagkat sa kapanahonang ito, maraming pagsubok at susubukin ang natutunan at nalalaman ng lahat at bawat isa. Kung kaya nga, laging pinaaalala sa inyo ang pananalangin, upang sa gayon, ang kaliwanagan ay laging bumaba sa inyong mga kaisipan at manatili ang tunay at wagas na pag-ibig sa inyong mga damdamin, upang kung dumating man ang kagutuman, ang kaligaligan, ay maibahagi pa rin ninyo ang pag-ibig na nananatili sa inyong mga sarili. Kung kaya nga aking mga minamahal na mga kapatid, ituring man ninyong butil ang mga pag-aaral na ito. Kung ito ay inyong maiipon, tunay nga na ang butil na iyan ay darami, at sa pagdaming iyan, tunay nga na hindi lang kayo ang makikinabang, kung hindi higit sa lahat ang inyong kapaligiran at ang inyong mga kapatid na kinakailangang akayin sa kapanahonang ito. At nawa, hindi kayo ang magpaakay, kung hindi ang inyong mga kamay na may katatagan ang hihila at aakay doon sa mga naliligaw ng kanilang mga landasin. Hanggang dito ako. At muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam, Arkanghel Rafael. Paalam. At kapayapaan ang lagi ng sumainyo mula ngayon at magpakailan paman. Mga iniibig na mga kapatid, ang pagtuturo nga ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa, kailanman ay hindi nagbago, kailanman ay hindi napalitan, kailanman ay nananatili sa lahat ng kapanahunan mula noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Ngunit mga iniibig na mga kapatid, nasaan nga ba ang puso ng tao? Palagi niya ngang inaalala ang buhay dito sa sanglibutan. Palagi niyang naaalala ang bawat suliranin, ang bawat problema na ibinibigay sa kanya sa buhay dito sa sanglibutan. At ito ang nagpapagalaw ng kanyang kaisipan, damdamin at kalooban. Sapagkat bagamat ang Diyos ay nagbigay ng 100, bagamat ang Diyos ay nagkaloob at nagbukas sa inyo ng kaparaanan upang magbalik loob sa kanyang pangalan, patuloy pa rin pinipili ng tao na siya ay magdala ng alon, ng agos ng buhay nito. At ano ang kanyang pinahihinatnan? Ano ang bagay na kanyang natatagpuan? Ano ang bagay na kanyang
nakikita at nakukuha dito sa sanglibutan. Sapagkat katotohanan ng aking sasabihin sa inyo, mga iniibig na mga kapatid. Sa bawat lumilihis ng landas, sa landas na inilatag ng dakilang Panginoon, sa bawat sumusuway ng kanyang mga batas, sa bawat naghahanap ng kanyang yaman, dito sa sanglibutan, patuloy nga siyang ibabalik at ibabalik sa isang pampang. Tulad ng isang alon, na bagamat tinatangay nga sa magkabila-bila, ibinabalik kayo sa lupa. Tulad nga ng isang bata, bagamat sa kamusmusan ng kanyang edad, sa kamurahan ng kanyang karunungan, ng kanyang kaalaman. Bagamat naririto maraming kaisipan na lumalabas sa kanya na hindi karapat-dapat. Hindi nga ninyo mapasusunod ang isang kaluluwa. Sa pamamagitan lamang ng salita, sa pamamagitan lamang ng pagsuway. Bagkus, bawat isa ay tinuturuan sa iisang batas, sa iisang tungkulin, sa iisang layunin, na ang lahat ay nilalagay sa iisang paaralan. Na kayo, mga iniibig na mga kapatid, una nga ninyong matutunan na sumunod sa dakilang Panginoon. At ang lahat ay magkakaroon ng kaayusan sa buhay na ito at higit sa lahat sa buhay ayon sa Espiritu. Ninanais nga ba ninyo, mga iniibig na mga kapatid, na makarating sa kanyang tahanan? O ginagawa nga ninyong paraiso ang sanglibutang ito? Ginagawa nga ninyong tahanan ang lupa? Bagamat kayo ay naririto sa paaralan upang mag-aral, kayo nga ay patuloy na gumagawa at patuloy na nag-uubos ng inyong panahon, ng inyong kalakasan dito sa sanglibutan. At saan nga nauuwi, mga iniibig na mga kapatid? Lahat ng bagay na ginagawa ng tao dito sa sanglibutan, katotohanan na siyang mauuwi lamang sa wala. Ito ang katotohanan na sa inyo ay pinagkakaloob, mga iniibig na mga kapatid. Huwag nga kayong masiyahan sa mga bagay na panandalian lamang. Ni huwag nga kayong magpadala sa bawat karanasan na mayroon ng sanglibutang ito, kung ito rin naman ay lilipas. Kung ito lamang ay inyong dadaanan, ano nga ba ang maiiwan sa bawat pagsubok, sa bawat suliranin sa buhay na ito? Ngunit kung kayo ay nagtitiis para sa pangalan ng dakilang Panginoon, ano ang bagay na inyong matututunan? Ano ang bagay na inyong mapagtatagumpayan? Ano ang bagay na inyong makukuha at mailalagay at maisisilip sa inyong mga sarili? Ito ang bagay na sa inyo ay binubuksan, mga inibig ng mga kapatid, sapagkat tunay, hindi pa nga kayo nagtitiis para sa Panginoon. Hindi pa nga ninyo lubos na naibibigay ang pag-ibig na hinihingi sa lahat at bawat isa. Bagkus kayo ay nagkakasala, maraming pagkakataon na sa inyo ay pinagkakaloob. Maraming panahon ang sa inyo ay ibinibigay. Ngunit saan nga ba napupunta? Ano ang natitira? Kayo ba ay nailalapit sa Panginoon? O patuloy kayong nailalayo sa bawat damahin ng tao dito sa lupa? Tunay, mga inibig na mga kapatid, ang kalooban nga ng dakilang Panginoon, kailanman ay hindi niya nga inilihim sa lahat at bawat isa. Bukas ang pag-aaral, bukas ang bawat pagkakataon, upang inyong masaliksik
ang inyong mga sarili, upang matutunan nga ninyo sa inyong mga sarili na ano pa at bukod sa mga bagay na inyong nadarama dito sa sanglibutan, mayroon pa palang mga pag-aaral. Pangangailangan ang inyong mga espiritu, mayroon pa palang hinahanap na pagkain at tubig ang inyong mga espiritu, na ang inyong mga katawang laman ay isang bahagi lamang ng inyong pag-aaral. Ngunit kung inilalagay nga ninyo ang Diyos sa gitna ng inyong buhay, kung binibigyan nga ninyo ng pagkakataon na ang Diyos ang siyang maging sentro ng inyong buhay, ng inyong pamilya, ng inyong tahanan, tunay, ang liwanag na sa inyo ay pinagkakaloob, kailanman ay hindi maninindig. Mga inibig na mga kapatid, bawat isa ay humihiling at dumadaing sa buhay dito sa sanglibutan. Ngunit nakikilala nga ba ninyo ang inyong pangangailangan ayon sa Espiritu? Nakikita nga ba ninyo ang kamusmusan ng inyong mga sarili ayon sa Espiritu? Ang kabataan ng inyong mga espiritu sa karunungan at salita ng dakilang Panginoon? Nakikita nga ba ninyo ang kalagayan na mayroon ng lahat at bawat isa? Bakit nga ba kayo patuloy na ipinapanganak dito sa sanglibutan? Bakit nga ba paulit-ulit ang bawat pag-aaral? Bakit kayo pinagtatagpo-tagpo? Kayong magkakamag-anak, kayong mag-iina, mag-aama, at kayong magkakapatid sa iisang tahanan. Ano ang bagay na hindi ninyo napagtagumpayan sa inyong mga pagkatao? Bakit hindi pa rin ninyo kapiling ang dakilang Ama? Sapagkat wala nga isang pamilya na binubuo sa isang tahanan nang walang kadahilanan. Tunay, may isang Ama. Tunay, kayong lahat ay magkakapatid ayon sa isang Espiritu. Bakit hindi ninyo madama ang inyong mga sariling magkakapatid ayon sa Espiritu? Ano ang kulang sa inyong mga pagkatao? Mga iniibig na mga kapatid, bawat isa ay naririto sa sanglibutan upang lakaran ang bawat daan, upang ang bawat paggalaw, upang sa bawat pagtatanim na inyong ginagawa dito sa sanglibutan ay inyong ang aanibin, sapagkat bawat paggalaw ay may ganting galaw na magbibigay sa inyo ng aral, magbibigay sa inyo ng karunungan upang magsibol sa inyong mga puso ang pag-ibig. Tunay, ang Diyos nga ay nagpapatawad sa lahat ng taong humihiling ng kapatawaran mula sa kanyang puso. Ngunit ano ang hinahanap ng Panginoon sa lahat at bawat isa? Na ang inyong mga salita, mga iniibig na mga kapatid, ay magkaroon nga ng katapatan, na ang katotohanan mula sa inyong mga sarili, sa inyong kaisipan, damdamin at kalooban, na maibigay ninyo ang pag-ibig ninyo ng buong puso niyo, buong kaluluwa at buong kalakasan. Unahin nga ninyong ibigin ang dakilang Panginoon, mga iniibig na mga kapatid, upang sa bawat kaluluwang dumarating sa inyong harapan, sa bawat kaluluwang naghahanap ng karunungan, sa bawat kaluluwa na naliligaw ng landas, inyong maituwid ang kanilang mga daan, sapagkat una nga ninyong inibig ang dakilang Panginoon. At ang layunin nga ng lahat at bawat isa, na ang bawat kaluluwang ito ay maibalik sa harapan ng dakilang Panginoon. Hindi nga naiba ang tungkulin ng lahat at bawat isa. Hindi naiba ang layunin at salita
ng dakilang Panginoon. Ngunit ang tao ay hindi makapamili sa kanyang sarili kung sino ang kanyang susundin. Nasusunod nga ninyo ang inyong mga magulang. Ano pat ang Diyos na nagsasalita sa inyong mga kaluluwa, sa inyong mga espiritu? Naririnig nga ba ninyo at nadarama nga ba ninyo ang kanyang tinig? Nakikita nga ba ninyo ang kagandahan ng buhay na sa inyo ay pinagkakaloob? Sa bawat pagkakataon na sa inyo ay binibigay, sa bawat oras ng inyong buhay na kayo ay may pagkakataon upang maituwid nga ninyo ang inyong mga pagkakamali, upang mabago ninyo ang inyong mga sarili, upang mailagay ninyo ang inyong mga sarili sa gitna ng kapayapaan, bagamat ang inyong kapaligiran ay nagkakaroon ng kaguluhan. Mapapalad nga ang lahat at bawat isa. Sapagkat dito, nakikita at nararamdaman nga ninyo ang biyaya ng dakilang Panginoon. Ibahagi nga ninyo sa inyong kapwa. Ibigay nga ninyo kung papaano ninyo tinanggap, gayon din naman ninyong ibibigay sa inyong kapwa. Sapagkat sa isang magsasaka, kung ang unang bunga ay kanyang natikman at kanyang nalasahan, ano pat kung siya ay magkakaloob sa kanyang kapwa? Siya ay magkakaloob ng kaligayahang walang hanggan, sapagkat dito umaani na siya ng bunga ayon sa Espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, huwag nga kayong mapagod. Huwag nga kayong magduda sa bawat suliranin na dumarating sa inyong buhay, sapagkat bago pa lang kayo ilagay ng Diyos sa bawat kalagayan dito sa sanglibutan at ang kapanganakan ng bawat kaluluwa, ninanais niya na kayo ay magtagumpay. Ninanais niya na hindi nga kayo magkamali, hindi nga kayo magkasala at matisod. Bagkus ninanais niya na kayo ay bumalik sa kanyang sinapupunan na malinis, banal at kaaya-aya. Ito lamang ang aking bahagi. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ng lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan paman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Arkanghel Miguel. Paalam.